Isang araw bago ang kaarawan ni Vice President Sara Duterte sa Mayo 31 ay nagpahayag ng paghanga ang isang dating government spokesperson sa mga naging ambag nito sa laban kontra CPP, NPA, NDF, lalo na at si VP Sara rin ang Education Secretary ng bansa. Sa panayam ng SMNI, iginit ni former NTF-ELCAC spokesperson Dr. Lorraine Badoy na malaking tinik sa lalamunan ng ACT Teachers at Kabataan Party List ang Vice Presidente, lalo na sa recruitment ng mga guro at estudyante sa mga kaliwang operasyon. Napakalaking balakid. Dumating na yung pinakamalas na buhay nila. You know why? Kasi ang Vice President natin, no, nakausap ko yan ano yung puso niya? Puso ng nanay din no? Hindi naman siguro unusual yon, no? Ang pagkakaiba lang kasi ngayon, alam na natin yung information. Si Vice President, dahil taga Davao siya, first hand ang kanyang experience sa karahasan ng mga CPP, NPA, NDF, naging mayora pa siya. Kilala si VP Sara na all out sa kampanya kontra komunista, kahit anong mayora pa lamang siya ng Davao. Dahil dyan, target siya lagi ng mga black propaganda ng left-leading party list organizations. Mga kababayan, gusto kong malaman ninyo na ang tanging layunin ng CPP, NPA at NDFP ay sirain ang pundasyon ng ating demokrasya, pabagsakin ang mga institusyon ng pamahalaan, at kaladkarin tayo sa kahirapan, kaguluhan at kawalan ng hustisya. Alam na alam niya yan at hindi din siya titigil. So gaano kalaking balakid. Napakaswerte natin ang ating DepEd Secretary ay ganyan. Kilalang kilala niya ang CPP at hindi siya mag-aatubili, no, na gagawin kung ano ang dapat niyang gawin. Kahit na pinag-resign man sa pwesto bilang Education Secretary, hiling ni Dr. Badoy sa kaarawan ni VP Sara ang patuloy na kalakasan at manatiling tagapagbantay ng mga kabataan laban sa NPA recruitment. We're very grateful that the Vice President na DepEd Secretary, sakto talaga, no? Sakto talaga. Very, very brave, very courageous, very clear. Kilalang kilala niya ang kalaban na ito at hindi siya natatakot. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Ayun na nga, naku. Lupit batiin natin ng advance happy birthday si Madam Vice President Inday Sara. Advance sa Friday pa yata yung kanyang birthday. Friday. Pero kita-kits po tayo dyan. Invited pa tayo? Hindi. Inimbitahan ko sarili ko. Ayoko na, magtatampo ako. Di ba uso yung tampuhan? Pag kaya... Huwag mo iano yung mic mo, ha? Ako, happy birthday po, ma'am. Hindi, alam nyo, sa totoo lang, napakadaming nagawa nito ni VP Sara Duterte. Hindi lamang po sa DepEd, baging ho dyan sa pakikipaglaban sa mga terorista. At alam nyo, dahil sa kanya, dumami ang trabaho ng mga vlogger. Kasi yung mga vlogger, siya ang target ng mga insimada bangag vloggers. Siya ang target. Kung wala yan, wala silang content. Di ba? Kaya dahil dyan, madam, na marami ho kayo nabigyan ng trabaho. Kasi kung wala naman si VP Sara, hindi naman babayaran ng kalaban niya yung mga bangag vloggers para banatan siya, di ba? Ngayon, todo sila hinahabol nila yung pabagsakin to si VP Sara for 2028. So, ang dami ngayong vloggers na binayaran, sinahuran. Ibig sabihin, yung nag-organize nung nilangaw na VP Inday Sara resign movement dyan sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, ibig sabihin, pro-communist ang mga yun. Oo, mga komunista yung mga yun. Utsura pa lang Hindi naman nilangaw. Sabi ni 68. Ang sabi ni Sir Jason sa 68 yun. Marami-rami rin. Marami na yun. Makakapagpabagsak na. Alam mo, talagang pro-communist yan. Kasi nga, tinan mo itsura nila, mukhang mga bundok. Butas-butas. Oo. Pangalawa, hindi lang sa butas-butas, sila nagkakatkungan. Diba? Mantakin mo, nagpa-donate pa sila, biglang nawala. Yung pera, magkano lang yun? Sa halaga atang 4,000 lang, tinakbo pa nung isang babaeng demonyita. Ay talaga, grabe. Grabe naman yung 4,000 lang, ang chipipay mo naman. Sa bagay, mga katulad mo, 4,000, ano na sa iyo? Pero sana, inimbita na nila yung Makabayan Black doon sa Resign Sara movement nila. Kasi yan din naman ang gusto ng Makabayan Black Ayan yung nilangaw, Grabe naman kayo, SMNI, makapost kayo, lagi na lang yan ang pinapakita ninyo. Tignan mo. Parang parang field trip lang, ano?
Pero ayun nga, yung mga makabayan black, sana in-invite nila magsalita rito. Sigurado ko magsasalita mga ngayon dahil galit kay Inday Sara mga ngayon eh. Pero yan, galit, ayaw nila talaga ang Inday Sara dyan sa DepEd. Gawa ng nahaharang na ni Inday Sara yung recruitment dyan sa mga eskwelahan. Ano ba to, field trip o PTA meeting? Hindi parang ewan ko, parang mas marami pang tao dun sa parisan ni Diwata kaysa dito sa... Oo, ang daming tao ron. Pero alam mo, maganda tong tayo talaga, tong tindig ng mag-amang Duterte, talagang kontra komunista, kontra droga. So, kaya pag ikaw medyo nandun ka sa bangag side or nasa komunista side ka, medyo tatamaan ka talaga, magagalit ka talagang literal sa mga Duterte. Dahil yung tayo nila talagang, at tandaan niyo po, pag tumayo ang Duterte, talagang siguradong they mean business. Hindi yung uubusin namin ng adik, pero wala namang nangyayari. Sa Davao, kita natin, pag sinabing linis, linis. Kaya, ayan na nga. So, abangan natin dahil may mga susunod pang maisog. Diba? So, basahin mo na. Yan. Inihayag ng DOJ na lusot na sa Ministry of Justice ng Timor-Leste ang extradition request ng Philippine government para kay dating Congressman Arnie Teves. Si Margo Gonzalez sa report. Hindi pa rin masabi ng DOJ kung kailan mapapauwi ng Pilipinas si dating Congressman Arnie Teves na nahaharap sa patong-patong na mga kaso dahil sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Romualdo Gamot ng iba pa noong March 4, 2023. Pero ayon kay DOJ spokesperson Asik Miko Clavano, lusot na sa Ministry of Justice ng Timor-Leste ang extradition request ng Philippine government para kay Teves. Sa ngayon, hinihintay na lang nila na makapasa sa Court of Appeals ng Timor ang extradition ni Teves. Well, preparations are on the way, Ma'am Nina, for the return of former Congressman Teves to the Philippines. Hinihintay pa rin po natin ang desisyon ng Court of Appeals doon sa Timor-Leste dahil po pinasa na ng Ministry of Justice ang ating request sa Court of Appeals. Yung proseso po kasi dyan, dadaan po muna sa initial screening ng Ministry of Justice yung extradition request natin. At sa ngayon, pasado na po at finorward at in-endorse na yung ating extradition request sa Court of Appeals. Pero kung kailan lalabas ang desisyon ng CA sa request ng Philippine government, hindi pa yan masabi ng DOJ. Ayon kay Clavano, wala silang magagawa kundi ang maghintay sa direksyon ng gobyerno doon. Sa kabila nito ay umaasa ang ehensya na sa susunod na mga linggo ay lalabas na ang desisyon ng korte. So kailangan lang muna natin maghintay at maging patient sa desisyon ng Court of Appeals dahil hindi naman natin teritoryo yan. No? So we will just have to abide and comply with the direction and the decision of the Court of Appeals. Pero po, ang timeline ho natin dyan is within the next few weeks, we hope to receive already a decision from the Court of Appeals of Timor-Leste. Ayon kay Atty. Clavano, umasa sila na sa tulong ng Office of the Solicitor General ay mabubuo nila ang reklamo laban sa nabanggit na bansa sa mga susunod na linggo. Continuous po ang kaugnayan, coordination ng DOJ at ng Office of the Solicitor General dito sa environmental cases na ito. Kailangan ho natin mapatibayan ang lahat ng ebidensya na kailangan i-attach sa ating complaint. Although confident naman po tayo na in a few weeks ay mabuo na yung ating complaint at yung mga attachments na ebidensya. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margo Gonzalez, SMNI News. Ako si Utoy. Lumutang na naman si Utoy. Parang recycled yung yung balita na yan. Kasi laging gano'n. Nahuli na, nakita na, pauwiin, ganyan. Puro Teves, pero hanggang ngayon nandun, wala naman nangyayari. Sabi ko nga, di ba? Mas at least ngayon nag-invest na siya sa ang kinis-kinis niya. Para siyang Koreano, ha. Oo, parang hindi, alam mo dapat imbestigahan niya si Utoy. Bakit? Baka Indian. Kasi naka-eyeliner Parang maitim yung mata niya parang Indian. Hindi ko alam Dapat imbestigahan yung kanyang citizenship. Di ba gano'n naman uso ngayon? Iniimbestigahan ng citizenship. Kung laki sa farm. Pagka hindi naman, diretso buhay. Pero itong itong DOJ na to kasi,
Ano sila yung lagi silang merong mga intel, lagi silang may mga sinasabi na lagi pumapalpak. Yung kanilang dating, yung hindi dati actually hanggang ngayon, DOJ Secretary pa rin natin yun, si Secretary Remulla. Ay, hindi na ba siya? Hindi, si Remulla pa din hindi siya. Akala ko si Utoy na secretary. Huwag nyo nang hanapin yung wala. Ang dami sa comment section. Hinahanap pa Wala na. Huwag nyo nang hanapin. Hindi, pero parang siya na Alam nyo, kayo dati nung laging nasa media yung tao, bisit na bisit kayo. Ngayon, wala. Hanap naman kayo ng hanap. Pero yun nga, sila lagi nilang sinasabi, ganito, ganyan, ganitong araw na lang, pauuwiin na. Pero hanggang ngayon, wala pa. Simula noong siya ay nahuli sa golf course, yung sa may driving range, yung sa golf, di ba? Hanggang, sabi nila, pumunta sila doon, iuwi na nila. Hanggang ngayon, wala pa. Ang usapan nga dyan, 45 days, yun yung proseso ilang buwan na yan? 2 buwan mahigit na yata yan. Hanggang ngayon, hindi pa rin napapauwi si Congressman Teves. At ngayon, sinasabi nila na denied. Denied daw. Di umano yung kanyang request for kailan ba sila tumama? Ang DOJ? Nung huling natatandaan kong tumama sila, yun dyan sa Bilibid Ano doon? May nakita daw buto sa septic tank. Pambira. Jollibee, nakita ron pambira. Sablay pa rin yun. Mahirap din naman kasi yung ganyan yung walang pinuno. Napakarami nilang intel. Unang-una sa lahat, yung eroplano. Simulan natin doon. Sa 99% solved na yung kaso. Hanggang ngayon, hindi pa naman. Tapos yung eroplano na sinasakyan nila, 14 daw yata yung di ba? Actually, 14 yung sakay. Na according kay Congressman Teves, 10-seater o 9-seater lang yata yung aeroplano yun. So, yung kandungan? Yung helicopter na sinabi na ginamit sa pagtakas, ilan ang nakasakay? Sabi nila, 6 ang sumakay doon. Yung pala, 5. Yung capacity ng helicopter na yun, kasama yung piloto. At napakarami pa ng mga false intel. Ang daming nag-recant. Isa pa yan. Mga witnesses. Wala na atang natirang witness dyan May isang beses pa nagkagulo sa airport. Dahil sinabi niya na, uuwi na. Uuwi na. So nagkagulo sa airport, nagpuntahan lahat doon. Pero actually, yung si Remulla una nagsabi nung alam ko yung video. Di ba? Yung unang sinabi niya na may nakuhanan daw ng video. May video daw yung pag-uusap. Ewan ko kung totoo yun. Pero after nun, wala na lumabas na video. Pero may isa pang balita, i-confirm nyo dito sa comment section kung totoo na yung isa sa mga nag-aakusa sa mga Teves, which is itong mayor ng Siaton, na nung nakaraan, pinakita natin na tila mo nagsasabong habang nasa posisyon, nasuspinde, na-serve na yata yung kanyang suspension order. Bakit siya nasuspinde? Meron po siyang meron siyang kaso na is final sa ombudsman patungkol doon sa isang project nila na substandard daw yung So corruption ang kaso niya? Kaso. Ang ugat, corruption. So imagine ginawa ni Senator Bato na resource person ito sa Senate pero ito pala may mga ganitong kaso. Kaya matagal na rin naman nating ginigising ang DILG dahil nga maraming mga lumalabas na balita na ito daw mamang ito nagsusugal. Tapos inamin naman niya sa Senate inquiry na tumanggap siya ng Ferrari as regalo, which is bawal na bawal yun. Pero sandali nagkaroon ako ng idea dun Kasi gusto kong bumili ng sports bike So pwede gagawa ako ng isang matinding project. Hindi. Ako lang naman Hindi ko naman sinabing gano'n ang ginawa niya. So, takbo akong diba, mayor. Tapos, gawa ako ng project na substandard. Makabili na ako ng sports bike. Bakit ka pa bibili kung pwede ka na marigaluhan? Regalo daw yun, regalo. Proud na proud siya doon Tsaka hindi ko talaga magets nung mga panahon na yun bakit pinabayaan ng Senado yung ganong klase ng statement, which is, alam naman natin, bawal na bawal yun. Kung matatandaan nyo, si President PRRD meron lang binigay na relo sa kanya. Naging issue pa yun. So, eto pa kaya. Kaya sabi natin, napakalakas na itong mayor na ito sa pamahalaan.
And then, kinalampag natin ng kinalampag yan nung nakaraan, mainam kasi 3 months yung suspension. At ayon sa mga netizens natin, umupo na daw kahapon yung vice mayor ng kanilang probinsya, Siaton. Pero ano daw yan, last termer yan. Last termer. Meron silang sinasabi na baka daw ginagamit lang nila ito para ma-extend pa yung term niya. Magkaroon pa siya ng isang term. Kasi nga, syempre, nasuspend siya. So, hindi niya nakompleto yung kanyang term. So, meron daw... Ang kapal naman na mukha nun. I-research kung natin. Kung gano'n ang gagawin niya. Meron daw precedence yun na last term na, tapos nagkaroon ng problema, pinalitan siya pansamantala. Yun yung naging protesta niya na hindi ko natapos yung term ko na 3 taon. So, binigyan pa siya ng isa pang term. Grabe, yung kapalan na lang ng mukha talaga sa Pilipinas ngayon. Ano? Meron mga ganong haka-haka yung mga taga dyan sa Negros. Siya kailan iimbestigahan yun? Yung isang mayor? Sinong mayor? Yung si Spaghetti, pababa. Si Spaghetti. Yun nga, katulad nga sinasabi natin, yung kaibigan natin na si vlogger Jojo de Guzman from Hong Kong, di ba? Pinakita, syempre nga naman, dapat yan, mga i-lifestyle check yung mga yan dahil mantakin mo isa kang lang guro, hindi naman sa pangmamaliit sa mga guro, pero alam naman natin kung gaano kaliliit ang sahod ng guro. Hindi ba? Di umano. Pero meron siyang bahay sa 2 bundok, Daw. Di umano. Totoo kaya yun? Yung bahay niya sa 2 bundok. Yun nga, yun ang dapat nating yun ang dapat nating abangan. So, dapat isunod kay Mayor Guo. Pero malakas sila. Kasi tatanda mo after nung hearing nila sa Senate, dumiretso sila sa Malacanang, nagpicture-picture sila. Lakas So malakas. Malakas, mahirap yan tibagin. Panahon ngayon, pahirapan ng tibag ngayon Sayang, kung nakontak sana natin si Attorney Topacio, natanong sana natin tungkol dito dahil sigurado ko may suggestion yun kay Utoy. Di ba? Pero malay nyo, next week may imbitahan natin at baka, kasi nabalita ba yan sa media? Yung balita mo, Boss Dada? Yung kailangan... nandito na siya Mayroon ito yung... isisend ko sa inyo yung balita na. Wait, ipa-flash natin itong post na to sa sa screen kung kaya pa. Wait lang. Ipasa natin sa ating mga malulupit na mga producers dito. Ito. Yan. Para lang makita ninyo kung... yan. Sinend natin kay Sir. Sir, baka pwede nating i-flash yan. By the way, binabati natin yung mga nanonood ng vlogger dito. Si Spencer, si Jay Guevara, tsaka si nandyan din ata si Master Judea. Ayun, si Master Judea, napakagaling. Kinakabahan pa, pero pagsampa kahapon mismo, may nag-message sa atin na yung precedence daw nung sinasabi natin na hindi natapos yung kanyang term, so in-extend or binigyan pa ng another one, si Governor Digamo din daw yata yun. Yung yumaong gobernador. Grabe. So parang naging estilo na daw yata yung ganyan. Talaga, iba talaga yung malupit na na pagka ikaw makapal ang mukha, makapal na talaga ang mukha mo, kapalan na lang ng mukha. Bakit kayo bang Negros, payag po kayo dyan? Taga Siaton? Payag po ba kayong ganyan, pakapalan na lang ng mukha? Pero kung okay lang sa inyo, kasi isipin mo ito lang, tanong ko sa inyo, kayong mga taga dyan, kayo ho ba ay masagana ang inyong buhay? Masigla ho bang ekonomiya nyo? O yung mayor nyo lang ang masagana ang buhay? Malaki problema natin pagka ganun, Pag ang lugar ninyo ay naghihirap, tapos yung mayor ninyo ay kayaman, medyo mag-isip-isip naman kayo. Di ba? Ang pinakamasaklap kung kung nagsusugal pa. Ayan, subukan nating i-flash sa screen yung Facebook post na natin. Ayan. Yan. So the Department of the Interior and Local Government peacefully served the suspension order on the afternoon of May 28, which is nung isang araw. Ayan, against Siaton Negros Oriental Mayor Fritz Diaz and 6 other municipal officials, Municipal Budget Officer Dario and Municipal Engineer Alma Ragay. Ayan, suspension follows on Ombudsman Directive related to gross negligence of duty filed on November 18. Pero bukas po ang ating himpilan sa panig po ni Mayor Fritz. Wala akong problema kung gusto nyo hong
kayo ho ay ibigay ang inyong panig, ito ho ay di umanong balita, sana ho ibigay niyo ang inyong panig at malaman natin ang katotohanan diyan. Para matanong na rin natin yung mga gusto nating malaman. Oo, kung maganda ba at gaano ba kalakas ang konsumo ng Ferrari, di ba? O kaya, Yung gasolina. anong magandang lahi ng manok ang Oo. aalagaan mo kung gusto mong yumaman sa pagsasabong? Oo, hindi kasi alam mo, dapat bigyan niya tayo ng tip kung paano manalo sa sabong. At saka saan siya bumibili ng mga designer clothes? Kasi malaki din siya malaki ko. Baka may nabibili siya mura kasi nakita mo naman sa Senate. Talagang Naku, hindi magdadamit ng mura yung ganong... may Ferrari ka, magdadamit ka ng mura.